May panibagong commemorative stamps o selyo na ibinibida ngayon ang PhilPost o ang Philippine Postal Corporation. Tampok dito ang national artist at pintor na si Carlos Botong Francisco. Ang paglabas ng commemorative stamps ay kasabay ng ika-100 kaarawan ng national artist. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, ito nga yung sample ng selyo na nabanggit mo. Ito yung nilabas ng PhilPost ngayong araw. At ito yung bilang pagunita sa centennial celebration ng kapanganakan ng National Artist for Painting at isa sa mga pinakamamahal na anak ng Angono na si Carlos Botong Francisco. Kung mababuhay lang daw ang mga karakter sa mga obra ng National Artist for Painting na si Carlos Botong Francisco, ganito raw kakulay at kasigla ang mga ito. Ang mga tema kasi ng obra ni Francisco ay laging matao at nagpapakita ng kulturang Pinoy gaya ng bayanihan. Kaya naman bilang pagpupugay sa kanyang ika-100 kaarawan, isang commemorative stamp ang ginawa para kay Francisco. Ang mga stamp sample, personal na iniabot ng mga kinatawan ng PhilPost at National Commission for Culture and the Arts sa apo ng pambansang alagad ng sining. We're honored or we're very thankful na magkaroon ng ganyang award ng Lolo or mailagay siya sa isang stamp. Napakalaking bagay nung malaman mo yung mga roots nitong mga tao na ito. No? Lahat ng mga pinagdaanan nila at lahat ng kanilang naiambag, lalo na sa larangan ng art. Bukod sa pamilya ni Botong Francisco, present din ang iba pang nabubuhay na national artist gaya ni Napoleon Abueva, na National Artist for Visual Arts, Architect Ildefonso Santos, National Artist for Architecture, at Eddie Romero, National Artist for Cinema. Tampok sa stamp ang mismong mukha ng pintor na tubong Angono Rizal at itinuturing na isa sa pinakamaimpluwensyang pintor sa Pilipinas. Ilan sa mga obra ni Botong ay nakadisplay pa rin hanggang ngayon sa ilang gusali gaya ng sa Malacanang, Manila City Hall, UST at FEU. Bagong contribution, new kind of art, no? Tapos dapat meron kang naipakitang bagong kahulugan ng pagiging tao, a new insight into the human condition. Tapos dapat napakita mo rin the best of the Filipino. Yan ang style ni Botong, kaya Pinoy na Pinoy, kaya dapat lang parangalan. Ayon sa PhilPost, karaniwang nilalagay sa selyo ang isang tao kung may napakalaking kontribusyon sa kanyang larangan. Isa sa nabigyan ng ganitong karangalan ay si Fernando Poe Jr. na hinirang ding national artist. Dalawa pang national artist ang nakataktang gawa ng selyo ng PhilPost. Stamp is something that lives on. Is part of national treasure. And when you are in a stamp, you're not forgotten anymore because it's in the archives. Ikinatuwa naman ng mga stamp collectors ang panibagong selyong inilabas ng PhilPost. Para po sa mga stamp collector, mahalaga po may nilalabas na katulad po nito sa ating selyo na mga pambansang alagad ng sining sapagkat pinapakita dito na binibigyan ng halaga ng bansa ang mga nagawa niya. At Jessica, bukod kay Botong Francisco ay nakatakda rin gunitain ang centennial celebration ng kapanganakan ng isa pang national artist mula rin sa Angono na si Lucio San Pedro. Siya yung naglatag ng awiting Ugoy ng Duyan. At habang nasa usapin na rin ng pagiging national artist kanina, ay nakahanap ng pagkakataon ng mga taga-NCCA para manawakan sa publiko at sa lahat na para dun sa mga may nais pang inominate para sa pagka-national artist na madaliin na ang kanilang pagsasubmit ng mga inonominate nila at mga requirements dahil ngayong buwan na ang deadline para sa submission na yan. At ginarantiya naman ng NCCA, Jessica, na kabilang na sa mga naunang ininominate para sa pagiging national artist ay ang comedy king na si Dolphy. Jessica? Okay, magandang makabili na ng commemorative stamp ni Botong Francisco. At sana ngayong Pasko, JP, no? Subukan natin uling magpadala ng Christmas card o sulat kasi it's also a dying art, no? Yung pagpapadala ng snail mail na tinatawag natin ngayon o slow mail. Kasi pagka nagpadala ka ng sulat o makatanggap ka ng Christmas card at may stamp ni Botong Francisco, aba, malaking bagay yan. Collector's item din yon.
Tama, Jessica, alam mo, it's very sad. Talagang yung mga nagko-collect na lang, yung mga nagkakaroon na lang ng mga stamp, yung mga collectors, very rare na lang talaga yung gumagamit ito. Dahil nga, dying industry na rin talaga yung pagpapadala ng sulat at nag-iba na rin ang course ng pagnenegosyo itong PhilPost. Pero having said that, napakagandang mensahe nga rin yung nabanggit mo dahil yun nga, highly encouraged ng PhilPost at ng NCCA ang lahat na bakit hindi tayo, once in a while, bumalik sa mga bagay na nostalgic gaya nga ng mga stamps at bakit hindi? Meron tayong bagong nilabas ngayon na national artist pa. Kaya nandiyan talaga yung sinusulong, Jessica, ng PhilPost. Okay, sa lahat ng bagay na hindi pwedeng gawing virtual o sa internet, yung stamp. Kaya para makakuha ka niyan, magpadala ka pa rin ng mail. O kaya bumili na lang yung commemorative stamp na yan. Maraming salamat, JP Soriano.